yung recent upload ni Epanyo Labrading, ano, talagang ilang oras lang ang nakalipas nung nag-upload siya. Pagkagising ko, nakita ko na yung upload niya. Siyempre, pinanood ko. Tayo naman ay kaya naman nating indahin na yung kanyang pinagsasabi dahil talagang malinaw naman na pawang kasinungalingan at pawang kabulaanan ang kanyang mga pinagsasabi. Na yun ay, ang layunin niya doon, makapanira lang. Alam niyo kasi si Epipanyo Labrading, kung pagbabasihan natin yung mga impormasyon na lumilitaw po ngayon sa social media, no, masasabi natin naging rebelde na ang kanyang buong pagkatao. Baka niya rebelde kasi may mga nagsasabi na si Epipanyo Labrading ay Labrading tuloy Labrador, no? Ito si Epipanyo iniwan daw ng pamilya dahil nga sa kung ano-ano ang pinagagagawa, di ba? Sabi nga sa saganang mamayan, tumalon pa daw yan. Natakot daw sa sariling anino. Pero isipin ninyo mga kapatid, mga kababayan. Okay mga kababayan, magandang umaga, no? Ito ang ating reaction ngayon tungkol dito kay Epipanyo Labrador ay iniwan na pala umano ito ng kanyang pamilya dahil sa kanyang kalukuhan, kabastusan. Iniiwasan na ito dahil siguro mabaho na rin ang kanyang bunganga. Panoorin natin ito. Talagang magiging miserable ang buhay mo kapag ang sarili mo ng pamilya ang tumakwil sa iyo. Di ba? Kapag yung tumakwil na sa iyo ay asawa mo, mga anak mo, dahil sa pinagagawa mong kalokohan, ikaw ba naman? Ayun, tumakwil na siguro ang asawa nito. Hindi na siguro natiis at hindi na rin natiis ang bungangang mabaho. Tira ka ng tira dyan sa mga nasa gobyerno, nasa politiko. Diba? Talagang stress ka dyan. Sabi nung ka-Matrix, no? Matrix, stress na si Ascal. Mas-stress ka talaga dyan. Bakit ka mo? Tinitira mo ba naman gobyerno? Totoo, stress na ito. Baka malaman na lang natin, maano na lang natin sa mga vloggers nga wala na ito si Epipanyo Labrador dahil sa stress nagpakamatay na. Baka tumalo na ito sa malalim na ilog o aakyat siya sa mataas na puno. Yung nakita niyong puno nga nasa likuran niya, yung sa video niya nga may malaking puno, baka doon siya umakyat doon tapos tatalon. Okay, tapos ng buhay niya, tapos ng stress niya, hindi na siya magapaninira sa kanyang kapwa. No. Pagka nangyari, yung asawa at anak niya, siguro natakot na kasi baka maaaring may death threat na sa kanila, may banta na. At ayaw na nilang madama dyan sa kalokohan ni Epipanyo, maging doon sa kapahamakan na maaaring sa... Siguro matigas ang ulo nito kahit pinagsabihan na sa kanyang asawa, hindi makinig. Tira na tira pa rin. Paninira lang. Kaya sabi, iniwan na niya siya ng kanyang pamilya, ng kanyang ina o ng kanyang asawa at ng mga anak. Kaya nga, ayun iniwan na nga daw ng pamilya niya at saka asawa. Sabi ko, nung nakaraan, kung napapanood niyo pa yung video ng sinabi niya na lumipat daw sila ng kanyang pamilya. Ang balita nga, siya na mismo nagsabi na iniwan daw siya. Kaya nga, di ba, may vlog yan na lasing. Lamong-lamo sa alak. Kaya nga doon sa mga kaanib ng iglesia ni Epipanyo, nagtataka naman ako. Diyan ka ba sasama? Kayong mga ni Epipanyo, mag-isip naman kayo. Ipagtanggol niyo ba yung mama na yan? Sa isang taong lamong-lamo lagi sa alak. Isipin mo ba naman mag-iinom ka, magpapakita ka sa public at masasasabihin mo doon na ganito, ganyan. Paano ka magkakaroon ng kredibilidad kung yung pinagsasabi mo mula na sa utak mo na hinaluan na ng alkohol? Alam na naman ninyo kapag ang isang tao ay lamong-lamo sa alak at meron ng epekto ng alkohol. Doon na nga lang sa
batas natin sa LTE. Gaya namin, hindi ka pwedeng mag-drive kapag ka ikaw ay nakinom. Bakit? Kasi mayroong epekto sa mental health mo yun. Bukod sa may epekto sa paningin mo yun, kasi magiging dizzy ka. You will be drowned or ano bang tamang termino doon? Mahihilo ka eh. Ano? Bukod doon, yung isip mo hindi gagana, hindi magpa-function ng maayos. Lalo pa kaya sabi ko, bakit itong si Epipanyo nagla-live o nag-a-upload ng mga video, nalasing siya. Butian niya, sabi ko, may naniniwala pa sa taong ito. Wala nang kredibilidad yon. Bakit walang kredibilidad? Ito. Nagpakaawa nga siya. Nag-live siya ng lasing, nagpakaawa sa kaniyang mga viewers para tulungan siya, para bigyan ng pera, para kumita naman siya. Hindi siya kontento sa kita niya sa kanyang channel. Gusto pa niya manghut-hut sa kanyang mga viewers. So mag-isip-isip naman kayo mga viewers nito ni mayabang na vlogger. Yung baka makita ang pangalan ni Ayun mga kababayan ha. Pinapakita na yung yung warrant, no? Epipanyo pala, Epipanyo. Ang mabanggit natin ayun tatakpan natin Order arrest. Order arrest yan. Ayun. May order arrest na nga Order arrest yan. Kasi alam niyo naman, dito naman sa channel natin, nag-iingat tayo. Epipanyo, lumabas ka na sa lungga mo, harapin mo ang kaso mo. Ayon, mayroon ka ng order warrant. Baka mabaliktad tayo, siyempre sabihin privacy yan, dito privacy, ganyan. Matalino naman tayo, hindi gaya ni Epipanyo na basta lang birada ng birada, hindi naman marunong birada na birada, wala naman sa lugar. Dahil wala sa katinoan Nag-iisip man, hindi naman maayos, hindi naman matino. Sabi nga namin, itong nasa order of arrest niya, laban sa kanya, dahil sa qualified theft. Nako. Yung qualified theft, yun ay pagnanakaw at na no bail pa. Sabi nga natin sa video, maaaring kaya siya na no bail. Hala, no bail Dahil paulit-ulit na yung pinagagawa niya at batay sa mga impormasyon na ating nakalap, mga kapatid, mga kababayan, yung pagiging no bail niya ay dahil daw sa 2 counts of qualified theft. Hala, hindi pala ito talaga ang kaso niya, hindi talaga tungkol sa Iglesia ni Cristo. Iba talaga pala ang kaso niya. Diba? Grabe. Nabuking talaga itong nagagawa ni ni Mayabang. Na kanyang ginawa noong 2017 at noong 2018. Kaya na 2017 pa? Hanggang 2018? Ging Nobel yang si Epipanyo. Pero bueno, kaya nga pala nagtatago talaga ito kasi kung tungkol ito sa Iglesia ni Cristo, hindi ito magtatago pero wala na, nagsama-sama na ang takot niya, Iglesia ni Cristo, sa ibang kaso niya. Nako po. Nako, mabubulok ito sa kulungan talaga, itong Epipanyo na to. Kung meron mga na biktima po si Epipanyo Labrading na nanonood ngayon sa tinig ng karunungan sa aming live, alam ba ninyo kung ano ang feedback, ano ang reaksyon ni Epipanyo doon sa nagsampa ng kaso sa kanya o ng reklamo sa kanya, kaya siya nilabasan ng order of arrest dito sa RTC Regional Trial Court sa Maysilay City Branch 40. Pakinggan niyo yung mismo kanyang response, Ayun guys, pakinggan natin guys. Ito si Epipanyo. Talagang masasabi mong ito yung abusado Bukod sa hindi na sumurrender sa batas, hindi siya tumugon sa paghahanap sa kanya ng otoridad, tignan nyo pa ang kakapalan ng mukha ni Epipanyo. Hinahanap na pala to siya, hinahanap na ito. Nasaan na ang mga nasa likod nito? Bakit hindi na siya ipinagtanggol? Iniwan na ba? Iniwan sa kanyang amo? Kung sinong amo nito?
Epipanyo Labrading. O, ito. Sa totoo lang, tinatakot nila ako eh. Marami silang pinapalabas sa Facebook at kung ano-ano mga pangalan mo pinagsasabi nila. Ito si Aka ganito, Aka gano'n, may kasong ganito, may kasong qualified tip, may kasong... marami silang... Delikado yung kaso mo, boy. Epipanyo, delikado yan. Dapat sumuko ka sa batas. Marami ako nabasa. Pero gano'n pa man, sabi niya, walang pakialam. Walang talab sa akin. Oh. So, grabe oh. Wala na siya pakialam dahil walang talab sa kanya. Yabang talaga. Walang talab. Dahil unang-una, hindi ko alam kung anong pinagsasabi nila. Hindi ko alam kung ano yung mga pinag-ano nila. Pero, etong akin eh. Wala daw siyang pake, wala daw talab sa kanya, mga kapatid, mga kababayan, sapagkat hindi niya raw alam yun. Wala daw siyang alam doon sa kinaso sa kanya nga qualified theft, di ba? O kung ano-ano man. Wala daw siyang paki. Ang akin naman, Epipanyo, hindi mo ba alam na may kaso ka? Kasi baka ang sinasabi mo, hindi mo alam na may nagawa kang pagkakamali. Baka namang alam mo na may nagawa kang paglabag, nagnakaw ka. Sabi nga, yung mga estudyante, yung pondo mo dun sa martial arts mo, yung mga estudyante mo doon, yun daw yung ninakawan mo. Baka yun alam mo. Baka... Nako, yun siguro yung estudyante nga ninakawan nito. Baka nag-file yung mga estudyante yung ninakawan niyang pera. Nako. Ang hindi mo alam na tinutukoy mo, nagsampa sila ng reklamo laban sa'yo. Kaya mo nasasabi, hindi ko alam yan. Wala akong alam dyan. Kaya walang talab sa akin yan. Walang epekto sa akin dyan at wala akong pakialam. Ganyan ba kakapal ang mukha mo, Epipanyo Labrador? Nagnakaw ka na, gusto mo ikaw pa yung mabuti. Nagnakaw ka na, gusto mo yung mga pinagnakawan mo, yun pa yung mga sinungaling. Sila pa yung mga bulaan. Aba, ang akin naman, bakit ka nagtatago? Ayan, no? Sabi ni Pobreng Right. Yan, dapat hindi ka magtatago kung talagang matapang ka, palaban ka, harapin mo ang kaso mo. Walang talab pero nagtatago, bakit nga naman gano'n? Tama. Kung talagang walang talab at walang epekto sa'yo, bakit kailangan mong magbahag ng buntot sa isang face mask na hindi naman nalalabhan at the same time dyan sa kung anumang tawag mo sa lugar mo, kung gubat man yan o bundok? Ayun, nagtatago, no? Kasi kung talagang hindi ka naman natatakot, bakit hindi mo kami harapin ng maayos? Tama. Hindi na lang kami, kasi may pinagpasabatas ka na nga lang namin. Harapin mo na lang yung batas. Sumuko ka sa kapulisan, aminin mo na ikaw si Ricio Hos. Ayun na lang, si Ricio Hos. Para hindi natin mabuo. Alam niyo na, ibig sabihin ng Ricio Hos. Bakit hindi ka pumunta sa police station, sabihin mong ikaw si Ricio Hos? Diba? Na sinampahan ng qualified theft noong 2017 na nirelease. Ito, hindi lang malinaw yung date pero ito ay nakalagay dito, 2017. October 6, 2017. Ay talagang matanggalan nito ng angas kapag nadampot na ito ng NBI. Talagang magiging wanted ito kapag hindi niya harapin ang batas laban sa kanya. 17. Nirelease siya 3:15 PM itong order arrest na ito. At no bail nga. Ang akin, bakit hindi mo harapin? Tama. Wala ka naman palang nagawang pagkakamali, paglabag sa batas. Bakit hindi mo linisin ang pangalan mo doon? Tama, linisin ang pangalan diba? niya. Kasi sa totoo lang, hindi mga kababayan, mga kapatid, tayo'y naaawa na tayo Awang-awa na tayo sa taong ito Ang totoo, sabi niya, hindi pa rin niya naisip ba nga samantala yung mga tao naawang-awa sa kanya pero siya hindi siya naawa sa kanya sarili. Panay pa rin siya banat, panay pa rin siya paninira. 'Di ba? Dapat parang maawa ka sa sarili mo, tumigil ka na. Baka malinis pa ang iyong pangalan. O, 'di ba? Puro ka lang kasi gusto mo lang kumita
mag-reaction ka lang ng maayos, Epifanio, huwag kang maninira. Natatakot daw tayo sa kanya. Paano natatakot? Tayo nga yung nakakatulog ng maayos. Siya ngayon ang natatakot, siya ngayon nagtatago di ba? Tama, oo. Sa gabi, tayo nga yung nakakakain ng maayos nang walang iniisip, walang agam-agam. So yun lang ang aking reaction ngayon. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, pakisubscribe. Mabuhay tayong lahat mga Pilipino. Ingat po tayo palagi.